Nagsama-sama ang mga pastor sa ika-4 na distrito ng Nueva Ecija at nagsagawa ng prayer rally kaugnay ng umano'y karahasan, pangaagaw sa lupa at pang-aabuso sa kapangyarihan na nagaganap sa nasabing lugar. Kung masama yung mundo, huwag mo susumpain. Huwag mo pagdilim yung mundo. Huwag mo susumpain yung kadiliman. Kadalasan kasi, meron nagmumura, minumura yung mga politiko, minumura yung mga nagtutlo. Kasi tayo sila, ganito sila. Hindi po, do not trust the darkness, but let your light shine to the world. Let our light shine to them. Ipakita po natin sa mga nanunungkulan na may palang liwanag sa gitna ng kadiliman. Nagbahagi ng testimonya ang ilan sa mga nagsasabing biktima ng pang-aagaw ng lupa ng grupo ni Congressman Emerson Eming Pascual. Ayon kay Ginang Lucila Bote, mula sa Sitio Minalungaw, noong Agosto ng nakaraang taon, pinasok at sinira ang kanyang taniman ng saging at kawayanan. Pero imbis na tulungan, sinampahan pa siya ng cyber libel case ni Kong Eming matapos niyang i-post sa social media ang kanyang hinaing. Napakasakit po ng ginawa sa amin, Congressman, na dapat po ay siya ang magbigay sa amin ng lupain tatrabahuin. Hindi po siya po ang number 1 na namumuha ng lupa sa aming mga kasamahan. Isa sa 300 pamilyang miyembro ng Bayanihang Magsasaka ng Sangilo Associations Incorporated si Lucila na nagsasaka ng humigit kumulang 1,000 ektaryang lupain na sakop ng Sitio Hunakon, Sitio Bayokbok, Sitio Sangilo at Sitio Minalungaw sa Barangay Pias, General Piño at sa Karatig na Barangay Makabaklay sa Gapan City. Sa loob ng 5 dekada, nagtatanim sila doon ng mga gulay at prutas at ibinebenta ang kanilang mga ani sa mga lokal na pamilihan. Ngunit dahil umano sa alitan nila sa lupa ng grupo ni Kong Eming Pascual ay nalagay sa alanganin ang kanilang buhay at kabuhayan. Kasama rin sa nagbigay ng testimonya ang mag-asawang sina San Leonardo Mayor Ellen Nagaño at former 4th District Representative Dr. Maricel Natividad Nagaño kalaban sa pagkakongresista ngayong eleksyon ni Pascual. Paliwanag nila, kahit sila ay hinaharas din ng kongresista at muntik pa nitong maagaw ang lupa ng pamilya ni Dr. Maricel. Isiniwalat din sa pagtitipon na nakikipag-unahan si Kong Eming na bilihin ang mga lupang katabi ng kinatatayuan ng solar power project sa ika-4 na distrito upang maibenta ito sa mas mataas na presyo. Kaya niya pinili yung lote ko dahil gusto niyang ibenta ng mahal sa solar. At yun niya po, pati po yung hindi niya nabili, yung hindi niya po binayaran, at yung kung wala naman siyang titulo doon sa mga loteng katabi, pinapakuran at pinasulong. Hinihikayat naman ng mga nangungunang pastor sa prayer rally na huwag matakot at manahimik ang mga mamamayan, lalo na ang mga nakakaranas ng pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan. Ipinanalangin din nila na sana'y pagtuunan ng pansin ng mga nakaupong opisyal ng pamahalaan at mga mananalong kandidato sa darating na eleksyon ang bawat pamilya, mga sektor ng edukasyon, kalusugan, ekonomiya, gobyerno, sining at kultura, infrastruktura at serbisyong panlipunan. Samantala, pinabulaanan naman ni Kong Eming Pascual sa panayam sa Rappler ang mga paratang laban sa kanyang grupo at sinabing politically motivated lamang ang dahilan sa likod nito. Ako po ang inyong kaibigan, Clarissa de Guzman, para sa Balitang Unang Sigaw.